Hello, welcome sa Top 1 Pinoy Movie Recap. Ang tampok nating palabas ngayon ay pinamagatang Drunken Master na pinalabas noong 1978. Lubos din namin kagagalak ang inyong pag-like at subscribe. Maraming salamat. Get sit back and relax. Eto na! Ang storya ay magsisimula sa pagpapakita kay Thunderleg, isang assassin na nakatanggap ng kanyang misyon kasama ang bayad upang patayin ang sikat na boksingerong si Charlie Way. Pinuntahan nito ang target at sinabing papatayin niya ito na kinagulat ito ni Charlie at sinabing doblehin niya ang binayad kapalit sa kondisyong papatayin niya ang kliyenteng nag-utos sa kanya. Ngunit tumanggi si Thunderleg at sinabing hindi siya makakatanggi dahil nakasalalay ang kanyang reputasyon sa misyon. Humantong ito sa laban ng dalawa ngunit di hamak na mas malakas si Thunderleg na kamukha ni Mr. Suave. Sa sunod na eksena ay pinakita ang mga estudyante ng Kung Fu na pinamumunuan ni Master Wong habang pinapanood ang mga estudyante na sandaling umalis at pinalitan ng kanyang assistant na kamukha ni Epi Kizon. Ngunit hindi siya sineseryoso, lalo ni Freddy Wong nang malaman ito ng assistant, ay kinumpronte si Freddy na sinabing hindi dahil anak siya ng Master ay magagawa nito ang lahat ng gusto niya. Sinubukan niya itong turuan ng leksyon at humantong sa labanan ng Kung Fu. At tinalo ni Freddy ang assistant dahil kasing galing niya si Jackie Chan. Matapos iyon ay nag-food trip ang mga itik sa labas ng fishbowl ni Manong, nang mapansin ng tropa ang isang babae, agad nagyabang si Freddy na tuturuan niya ng diskarte ang mga itik. Nakumuha ng isda na kunwaring ahas na kinagulat ng babae at napayakap sa kanya, ngunit nakita ito ng ina ng babae na pinigilan siya. Na mahusay pala at nilampaso siya sa Kung Fu na tumakas na lang si Freddy pauwi at sinabihan na lang pangit daw si nanay para makabawi. Sa pag-uwi ay nakita niya si Lee na dinaya ang isang kawawang tindero na kumuha ng batong jade at ayaw magbayad ng tama at binasag pa ito at sinaktan ang lalaki. Nang mapansin ito ni Freddy ay agad niyang kinumpronte si Lee na humantong sa isang laban. Nanomatch naman pala kahit may espada pa ang mayabang. Doon ay nakuha niya ang pera at binigay sa lalaki at tuluyan tinuruan ng leksyon si Lee. Sa kanyang pag-uwi ay naabutan niyang may bisita ang kanyang ama. At nakita niyang sila pala ang mag-ina na nakaaway niya sa labas. Kapatid pala ng kanyang ama. Hindi na sana ito sasabihin ng kanyang auntie ngunit sinabi pa din ng anak na babae kung ano ang ginawa sa kanila ni Freddy. Kaya nagalit na ang kanyang tatay. Sa oras na siya ay paparusahan na, ay dumating ang matandang ama ni Lee na galit sa ginawa ni Freddy sa kanyang anak na nagmuka ng mommy. Tutuluyan na sana siya ng tatay niya pero pinigilan ito ng kanyang auntie na sinabing dapat ang mga Lee ang magbigay ng parusa sa kanya. Naaatake sila ng 10 beses ngunit hindi walang gagawin si Freddy. Isang kasamahan nila ang nagyabang at sinabing 3 atake lang ang kailangan at itutumba niya ito. Nang matapos ang 10 atake ay nakatayo pa din si Freddy na agad lumaban at natalo pa ang lalaki. Nagalit na umuwi at nagbanta na maghihiganti. Lalong kinagalit ng kanyang ama na pinarusahan siya sa pamamagitan ng mahihirap na pagsasanay pero nagawa pa din niya ng paraan at mandaya sa tulong ng kaibigan. Kaya naman nagdesisyon ng ama niyang sumailalim sa pagtuturo ni Beggar So. Sinabi ng kaibigan niyang kilala si So bilang striktong tao na nagpapauwi ng mga lumpong at nababaliw na estudyante sa hirap ng pagsasanay. Kaya tumakas agad si Freddy na dumating sa isang restaurant na gutom, na kumain ng napakarami kahit walang pambayad na nagpanggap na anak ng may-ari ng restaurant na aalis na. Ngunit hinarang at nabisto ng tunay na anak ng may-ari ng restaurant dahil dito ay inupakan siya ng mga tauhan sa restaurant. Nang madamay sa gulo ang isang matandang hindi niya alam ay si Beggar So. Na tinulungan siya dahil sa dami ng gumugulpi sa kanya at sabay silang tumakas. Nang makalayo ay kinausap niya ang matanda nang magulat siyang ito pala si Beggar So na inutusan at binayaran ng ama niya upang sanayin siya sa loob ng 1 taon. Sinubukan niyang tumakas ngunit lagi siyang nasusundan, lumaban din siya ngunit wala siyang palag kay Tatang. Kaya't dinala siya nito sa kanyang bahay upang sanayin ng malakasan, sinubukan niyang tumakas ng unang gabi pero hindi siya umubra kay Tatang. Kinaumagahan ay inutusan siyang magsali ng mga tubig sa malaking banga nang maisipan niyang kunyaring nalulunod at nang pinuntahan siya ni Tatang ay hinayla niya at tinakpan na tuluyang tumakas. Sa pagtakas ay napunta siya sa lugar ni Thunderleg na inutusan siyang umalis,
dahil nakasampay at hindi pa tuyo ang brief ni Thunderleg. Dahil matigas ang ulo ni Freddy ay humantong na inupakan siya ni Thunderleg, lumaban siya pero no match talaga. Mas masakit dahil pinahiya pa siya nito na sinabing kahit 20 taon pa siya mag-ensayo ay hindi siya aabot sa lakas nito. Hindi niya pinatay si Freddy pero pinatay niya ito sa kahihiyan na ginawa siyang atchoy nito na pinalusot sa ilalim ni Thunderleg na ginawang tanga. Tumatakbong umiiyak at nanlulungo si Freddy dahil sa ginawa sa kanya dahil matigas ang ulo at hindi sanay mapahiya. Para makaganti bumalik siya kay Beggar So upang muling mag-ensayo. Kinabukasan ay nagsimula na ang mas mahihirap na ensayo ng kamay at mga braso. Nang matapos ito ay kaya na niyang bumasag ng walnut gamit lang ang kamay. Kinabukasan ay sinubukan nilang magsugal sa Gedli pangdagdag din ng pangtoma ni Tatang. Matalim ang kanyang mata kaya't win-win sila nang dumating ang isang guns na kamukha ni Waki na gusto silang dayain. Pero nabuko ni Tatang at humantong ito syempre sa kung fu ulit pero ang kalbo pa lang ito ay kilalang si Ironhead na gustong itakas ang pera nila. Sa una ay tinalo lang si Freddy pero sa pagtutulungan nila ay nakahanap sila ng martilyo kaya't pinalo ang kalbo na nagkaroon ng sungay dahil sa gulpi. Pagbalik sa kanilang bahay ay inutusan ni Tatang na bumili ng pampalakas na gin bulag si Freddy pero ginamit niya ang pera sa pagkain, at inutusan ng waiter na 3 baso lang ang ilagay at pinalitan ng tubig para mapuno. Nang biglang dumating si Kalbo na nagsumbong pala kay Bamboo Master dahil sa wala ang alak na pinagmumulan ng lakas ng matanda ay halos matalo ito dahil wala pang tama ng alak si Tatang. Sakto naman ang dumating ni Freddy na inabot ang botelya pero dahil tubig nga ang laman nito ay lalo lang silang natalo. Na no choice kung hindi tumakas. Kinagabihan nagalit si Tatang na hindi pa siya natalo sa laban. At sinabing, masakit pala ang first time. Na nagalit kay Freddy pero sinabi niya na pagod na siya dahil puro basic lang ang tinuro sa kanya ng matanda. Doon ay sinabi ni Tatang na sisimulan nila ang drunken technique na ayaw maniwala ni Freddy kaya't matapos uminom ng gin bulag. Ay agad itong nagpakitang gilas na parang street boys na kinagulat ni Freddy ito ang drunken 8 gods. Na sinabi ng matanda ang lahat ng ginawa niya ay paghahanda para sa nakatagong teknik ng matanda. At kailangan niyang malasing para sa susunod na lesson kaya't pinainom niya ng alak si Freddy, ngunit dahil malakas lang sa pulutan ay nakatulog agad ito. Kinabukasan ay agad sinanay ni Freddy ang 8 Diyos ng Kung Fu. Ang una ay si Lu ang lasing na may kakaibang lakas. Pangalawa ay si Lee ang lasing na pilay na may malakas kanang hita. Ikatlo Fat Han ang matabang lasing na may hawak ng malaking banga. Ika-4 si Lan isang lasing na may pamatay na pulso. Ika-5 si Chang ang lasing na may napakabilis na dobleng pagsipa. Ika-6 si So ang may malakas na abilidad na pumupuntirya sa lalamunan. Ika-7 si Han ang manunugtog ng plauta na may malakas na kamay. At si Miss Ho ay lasing na binibining pinagmamalaki ang kanyang magandang katawan. Na hindi nagseryoso si Freddy sapagkat isang babae na hindi daw malakas. Ngunit sinabi ni Beggar So na sanayin lahat ng teknik. Sumunod na eksena ay pinakitang dumating ang pamilyang Lee at kinausap ang ama ni Freddy upang bilhin ng isang burol na pinoprotektahan ng pamilyang Wong. Ngunit sinabi ni Master Wong na alam niya ang tunay na pakay nila at yun ang mineral na nakaimbak sa lupain yon. Sinubukan niyang suhulan si Master Wong ngunit humantong lang sa pagtatalo ang pagkabigo ng pamilyang Lee. Sa galit nila ay inupahan nila si Thunderleg upang patayin si Master Wong. Pinakitang pauwi si Freddy mula sa pagbili ng paboritong Red Horse nang makita niya si Master Bamboo na sinubukan niyang galitin upang labanan siya. At masukat ang lakas ng kanyang drunken ability. Nalubos na kinagulat ng kalaban habang patuloy sa pag-inom si Freddy ng Red Horse ay mas lumakas siya na tumalo kay Master Bamboo na nakapag-uwi pa ng dalang banga ng alak. Sa kanyang pag-uwi ay nakita niya ang sulat mula kay Beggar So na sinabing sapat na 1 taon ng kanyang pag-eensayo at patuloy na aralin ang lahat ng teknik kaya't umalis na ang matanda.
na nag-iwan ng lagayan ng alak at sinabing maaari na siyang bumalik sa kanyang amang si Wong. Habang ang ama ay patuloy na nagtaturo ng kung fu ay bigla itong tinawag ng isang kalaban na sinabing may naguhukay sa kanilang lupain. Pero isa pala itong patibong na hinarap niya si Thunderleg sa isang laban ng halos gulpi na ang kanyang ama ay saktong pagdating ni Freddy na minaliit lang ni Thunderleg. Bago magsimula ang laban ay dumating si Beggar So na sinabing ipapakita ni Freddy ang kanyang lakas. Patuloy ito sa pag-shot hanggang dumating na ang amats niya na ginamit ang mga Drunken Gods. Na kinagulat ni Thunderleg. Halos naging match na ang kanilang lakas, ngunit iba din ang lakas ni Thunderleg na hindi rin umubra ang Seven Gods, na kailangan pang gamitin niya ang ika-8 si Miss So, pero matatandaang hindi niya ito inaral. Kaya't sinabi ng matanda na gamitin ang sariling interpretasyon niya sa isang Miss So. At sa pamamagitan ng matagal na pag-eensayo, ay nagamit niya ang lahat ng tinuro ng matanda, tulad ng pagbasag ng walnut na ginamit niyang pamatay na tumalo kay Thunderleg at nagligtas sa kanyang ama. At dito na natatapos ang ating palabas. Paki-like and subscribe na malaking tulong sa amin sa pagpapatuloy ng channel. Muli maraming salamat.